Hello science fans! Kung nakasakay ka na sa jeep, feeling ko alam mo na to eh. Yung biglang bagsak ng ganon o pag-alog pag tumama yung jeep sa butas sa kalsada, sa speed bump, or basta hindi lang pantay yung daan. Parte na talaga ng experience kasi yun. Pero syempre, kahit kilalang kilala ang mga jeep sa kanilang colorful na design, sa sobrang ingay na music, alam nyo ba na meron talagang physics at science behind dun sa pagiging matalbog ng isang jeepney? Alam naman ito ng marami. Ang jeepney ay hindi lang isang sasakyan na pambayan. Ito rin ay isang Filipino icon. Pagkatapos ng World War II, nirepurpose at pinalaki ang mga surplus na US military jeeps para magamit bilang pampasaherong sasakyan. Dahil sa pagiging creative ng mga Pinoy, ang isang sasakyan na nakakatakot o boring tignan ay naging makulay at naging isang masterpiece na may mga nakadikit na kabayo, may magagandang painting, naging sobrang makulay ito. Kaya makalipas ang ilang dekada pagkatapos ng giyera, ang jeepney ay naging simbolo ng ating resilience at kakayanang magbago despite na kung ano-anong paghihirap ang naranasan na natin. Pero kung ikukumpara natin sa mas modern na mga kotse at mga bus, yung jeepney parang medyo iba yung pakiramdam. Bakit nga ba mas makaldag ang jeepney kumpara sa ibang sasakyan? Paano nga ba gumagana ang suspension system ng ating mga jeepney? Mas smooth ba ang mga modern vehicles kasi mas maganda yung design nila or iba lang yung kanilang priorities? Pero bago natin sagutin ang mga yan using science, hello muna sa ating mga manonood. Ako po si Shona and I'm your resident Filipina scientist. Researcher po ako sa field ng molecular ecology. At kahit kadalasan ang inaaral ko ay mga hayop at halaman at kung paano sila nag-a-adapt sa environment, I think ang mga machines ay medyo katulad din nila. Kailangan nilang mag-evolve or magbago para mag-adapt sa ating pabago-bagong lifestyles at syempre pabago-bagong kalsada. Isa rin po akong teacher at love na love ko po na pasimplihin ang mga complex na science, technology, engineering at mathematics concepts. So, pasok po dyan ang disenyo ng jeepney, kaya masaya siyang pag-usapan ngayon. At ang siya yung aking science communication channel, kung saan gustong-gusto ko pong kinokonekta ang Filipino culture at ang ating identity sa iba't ibang concepts ng STEM. At syempre, para magamit nating mga Pilipino ang concepts ng science para mas maging matalino ang ating mga choices sa ating pang-araw-araw na buhay. So bakit nga ba mas makaldag ang mga jeepney? Mostly dahil yun sa suspension system nila at sa kanyang overall design. Marami kasing traditional jeepneys na gumagamit ng leaf spring suspension. Para siyang stacks ng mga nakakurbang bakal na pinagpatong-patong at nakadikit diretso sa axle ng sasakyan. Matibay ang mga leaf springs at definitely kaya nilang magbuhat ng mabigat, kaya perfect siya sa pangmaramihang sakayan ng mga jeep. Pero mas stiff or mas matigas sila kung ikukumpara natin sa coil springs na makikita sa mga mas modern na sasakyan. Kapag kasi tumama sa lubak, dumadaan yung energy nung pagkaldag dun sa gulong papunta sa suspension. Dahil matigas or stiff yung leaf springs, tapos old school din yung suspension system, hindi talaga nagiging smooth yung pag-absorb ng vibrations. Kaya ramdam na ramdam natin yung kaldag. Isama mo pa doon na talagang hindi pantay-pantay ang mga kalsada dito sa Pilipinas, kaya ang pagsakay ng jeep para talaga tayong nag-aaral ng physics araw-araw. Pero paano nga ba gumagana ang suspension system ng jeep? Meron kasing dalawang main na trabaho ang suspension. Una, suportahan yung bigat ng sasakyan. Pangalawa, i-absorb yung shock na nanggagaling sa daan. Sa traditional na jeep, isang solid na axle ang nagdudugtong sa mga gulong na nandun sa magkabilang side. Ibig sabihin, pag tumama ang isang gulong sa lubak o kaya sa humps, ramdam na ramdam siya ng kabilang gulong. Kaya, mas maraming pag-alog or pagkaldag na nararamdaman. Sa mga mas modern na sasakyan, bawat isang gulong ay may sariling independent na suspension system. Kaya pag kumaldag sila dahil sa lubak or dahil sa humps, hindi necessaryong naaapektuhan lahat ng gulong. Kaya mas smooth usually yung pagdaan niya sa mga kalsada. Pero may malaki ding role ang mga shock absorbers. Sila yung nagko-convert ng kinetic energy o yung paggalaw into heat energy or init gamit ang hydraulics para mabawasan talaga yung pag-alog. Kaya kapag worn out na or luma na yung shocks,
na kadalasan ay nangyayari sa ating mga public utility vehicles, mas ramdam pa rin talaga natin yung pag-alog or pagkaldag. So, mas maganda ba ang modern vehicles dahil mas maganda yung engineering nila or iba lang talaga yung design priorities nila? Pareho. Yung mga mas bagong sasakyan kasi nakadesign sila para sa comfort, yung efficiency, at syempre yung kaligtasan natin. Gumagamit sila ng mas magaan na materyales, tapos yung pagka-design ng mga suspension system nila ay usually naka-model na yan or ginagamitan pa nga ng artificial intelligence. Tapos, mas advanced na rin yung iba pa nilang mga systems. Pero ang jeepney, iba kasi yung priority din niya. Durability o yung hindi madaling masira. Pero at the same time, kailangan mura siya, affordable, at na ma-maximize niya yung dami ng taong pwedeng sumakay. So, kung titingnan natin, ang engineering ng jeepney ay para mas maging resilient ito. Kaya nilang magbuhat ng mabigat, kaya nila yung paundap-undap na andar dahil sa traffic, yung stop and go, tapos kaya nilang dumaan kahit sa lubak-lubak na kalsada. So, pwedeng sabihin na hindi flaw or kasiraan yung pagiging makaldag niya. Trade-off ito ng design priorities niya. Sa engineering kasi, at least with current technologies, pag meron kang pinaprioritize na isang bagay, meron itong trade-off. So, pwede mong tignan comfort o durability. Pagiging mura or mas advanced na technology. Pero may paraan ba na ma-preserve natin bilang isang cultural icon ng mga jeep habang ini-improve ang sustainability nito? Well, pwede nating i-modernize ang suspension systems niya. Merong mga better shocks o kaya yung hybrid suspension systems na pwedeng gamitin para kahit marami pa rin yung load, medyo mas smooth na yung daan niya, hindi na masyadong makaldag. Matagal na rin ina-advocate yung pag-transition to electric o kaya yung low emissions na engine. Pwede naman kasi tayong gumawa ng e-jeepney na mas environmentally friendly pero preserved yung form factor o yung itsura ng mga jeepney. Pwede rin tayong gumamit ng magaan pero durable o matibay na materials. Yung mga advanced alloys o kaya reinforced composites ay meron na ngayon. So baka pwede silang i-consider para gumaan ng jeepney para mas maging smooth yung ride at hindi masyadong makaldag. Syempre, sana ma-regular maintenance din ang mga jeepneys natin. Kailangan well-maintained yung shocks, yung gulong, tsaka yung brake. Hindi lang para sa comfort, para rin sa kaligtasan ng mga sumasakay. Syempre, sana ma-preserve natin yung artistic identity. Makip natin yung form factor niya, yung hugis, yung mga decorations na nandoon, yung pagpipaint. At sana magawa rin ito na may konsiderasyon sa social class or kakayanan ng ating mga jeepney drivers na ma-maintain yung meron sila. Isa kasi siyang diskurso ng paano natin mapapaganda ang isang bagay. Hindi siya pwedeng ide-demand mo lang. Kailangan merong trade-offs. So, kung ano yung kailangan ng kalikasan, kung ano ang kailangan ng modern society, kung ano ang kailangan para sa safety, ano naman ang kayang maibalik ng mga may-ari ng jeep at ng ating mga tsuper. Kung pagsasama-samahin kasi natin ang physics, ang engineering, at pati na rin ang cultural preservation, pwede naman talagang hindi mawala ang jeepney sa ating kultura. Sana lang ay magkaroon ng maayos na pag-uusap at sustainable na solusyon para sa lahat. Pero what do you think? Panahon na ba para i-prioritize ng jeepneys ang ating comfort at safety over sa traditional look nito? Willing ka bang sumakay sa isang e-jeepney, modern na modern, pero culturally iconic pa rin yung itsura? Kwentuhan naman tayo. Share your thoughts in the comment section below.